Magandang araw mga kaibigan. I-shout out ko muna ang aking mga kaibigang researchers, si Eudora at Chris Torres. Salamat sa palagi niyong pagpapadala sa akin ng mga articles, videos, and posts para makagawa ako ng maraming reaction vlog. Pasensya na, medyo may sipon ako ngayon. Okay, ito, pinadala sa akin pagdepensa ni Mr. Ben Tulfo sa kanyang kapatid, si Senator Erwin Tulfo. Bakit daw itatalagang DRC chairman ang kapatid niya na Bagito? Wala na bang matino dyan sa majority? So basically, binuljak niya ang majority block sa pinangungunahan ni Senate President Vicente Soto. Blood is thicker than water. Sabi niya, huwag niyong ipahamak ang aking kapatid. Pakinggan natin, ha. Than water. Huwag lang sa blood. Huwag lang palpak. Kasi, kapag hindi ka naman nagsalita at tahimik ka, inayunan mo. Yan po, si Tul Erwin, Senator Tul Erwin. Kaya kung walang-wala na siguro talaga, then do I have any choice? Ano bang problema ninyo dyan sa majority? Bakit nyo hinahayaan si Tul Erwin, yung mahal kong kapatid? Ano nagkukulang yan? Kapatid ko pa rin yan. Bakit nyo siya kinakailangan ipako sa krus? Ang dami-dami niyang senador sa Senado, 24 kayo dyan. Bakit nyo siya ipapako sa krus at maging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Wala bang may tibay ng sikmura at laman loob na tumayo? Anybody who's, good when it comes to legal wisdom, understanding the interparliament. Bakit niya sinabi na ipako sa cross? Kasi napakainit na ngayon ang usapin sa corruption sa flood control at ang nasa frontline o fronte is Blue Ribbon Committee. Kaya nga nag-resign si Senator Lacson dahil grabe, kaliwat kanan ng kritisismo. Lalo na nung lumabas na si Orly Gutesa, pinangalanan niya na si Saldico at Martin Romualdez. Wala na, atrasan na sila. Tapos bagitong senador, ipapako nyo sa cross, ano ba kayo? Ayos itong magkakapatid, oh. Blood is thicker than water. Wala na bang may tapang ng law? Bakit umaatras na sila sa Blue Ribbon Committee? Diba? Okay. Parliamentary procedure, understanding the dynamics between the executive and legislative process. Would somebody stand up? Please stand up. Wala na bang pagpipilian ng iba na pwedeng umupo sa Senate Blue Ribbon Committee? Neophyte Senator Bagito. Then pahawakin nyo agad ng Senate Blue Ribbon Committee. May hihirapan po sa Senator Erwin. Hindi ko ina-underestimate ang kanyang kakayanan. Hinahanap ko lang po yung magagaling natin with legal wisdom, legislative wisdom sa tagal ng panahon season. Hinahanap ko rin po yung merong understanding the dynamics between the executive and legislative process para nagkakaintindihan na yung uupo dyan, seryoso. Ako po nanghihinayang kay Senator Pampilo Lacson. Ito naman si Senator Pampilo Lacson, masyadong tampururot eh. Palibhasa may bumiras sa kanya na kung sino mga naiinggit man dyan, na kung sino lahat. Kayo dyan sa Senado, puro kayo mga ngawera. Wala ba kayong magawa? Kaya tuloy, ito naman si Ping, sobra naman ang madamdami para naman, hindi ko maintindihan. Magaling naman, may legal wisdom, may prinsipyo. Yung nga lang kung minsan, he's a realist. Anong sinasabi ko realist? Sumusunod si Ping Lacson, Senator Ping Lacson, sa mga proseso. Sumusunod din siya sa interparliamentary courtesy. Kung minsan sumasagot din siya, tama. Although hindi siya sinasabing abogado, but it doesn't have to be a legal wisdom. You just have to understand everything. But then again, di ba, with the concurrence of the majority, nasaan ang mga mayorya ninyo? Sino ba ang ilalagay na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Andyan yung aking utol ni si Senator Erwin na hindi ko minamaliit. Ang gusto ko lamang, teka muna, wala ba kayong iba dyan?
May galit ba kayo sa utol ko? Na hindi ko pinagtatanggol because baka naman kasi dahil mahihirapan yan bago pa yan. Ngayon, ang sinasabi ko, nasaan yung mga seasoned senator na bahagbang mga buntot ninyo? Andiyan ka naman, Pia Cayetano. O sige, nagdasal ka. O, gusto mo, sabayan kita magdasal? Yung pagdarasal para ikaw makapag-isip na kung tatanggapin mo hindi. Eh, kaya ko rin naman magdasal. Titingala tayo sa langit. Pagtingala natin sa langit, para ikaw'y maliwanagan. Tama naman yon. Pero napakatagal naman. Sana bilis-bilisan mong pagdasal. Na makita na mabigyan ka ng liwanag na tanggapin mo na. Sana ikaw, Kiko Pangilinan, abogado ka rin, tanggapin mo na. Sino pa bang mga natitira? Kung sakaling wala sa majority, di maghanap kayo sa minorya. Hindi, partisan na yan. Let it open. Kung sinong po pwede sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayun, ang ganda ng suggestion niya, no? Majority, manggaling ang chairman. Eh kung ayaw, may dalawang abogado sa majority, Pia Cayetano and Kiko Pangilinan, eh, nagdarasal pa daw, wala alanganin. Hindi ibigay nyo sa minority, ibigay nyo kay Senator Marcoleta, mabilis ba yan sa alas 4, tatanggapin niya. Ano sa tingin nyo mga kaibigan, bakit nag-aatrasan na sila? Parang may nababanggang pader na ayaw nilang banggain. Ganun ba yun? Ay di. Kaya ako, medyo nawawalan na ako ng, nadidismayan ako sa Blue Ribbon. Ang ganda ng simula. Panahon ni Senator Marcoleta, Senator Lacson, maganda ang simula. Nagbago na lang nung lumabas si Master Sergeant Orly Gutesa, nakakapagtaka. Ang isang matapang na anti-corruption crusader in the person of Senator Lacson, biglang umatras. Nakakapagtaka talaga. Hindi yan umaatras sa labanan ang kilala kong Senator P. Lacson. Bakit nag-resign nang dahil lang sa batikos ng kasamahan sa Senado? Hindi ako maniwala doon. May mas malalim na dahilan. So, sana maawa naman kayo kay Senator Erwin Tulfo. Dahil I have no choice, sabi niya. Kaya lang, nakikita ko sa kanya. Inaamin niya, baguhan lang ako. Pwede ba maglagay kayo ng iba? So, personal choice ko. Sana tanggapin ni Senator Pia Cayetano. But kung hindi, God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ko sa saging lakatan ni Manoy Sidrino nga namunga na. So muna ni ang iyang saging lakatan nga namunga na, iyang pagaputoson para nga sinaw ug maayo ang iyang bunga. So pila na Manoy kasipi gani Manoy? Siyam. Siyam. So daghan gyud ang iyang bunga kay siya manggid ka sipi. Gisandayan nang gyud kay taas kayo nga saging ang lakatan kay tambok manggod. Sa Ginoo kay inuno ng akong saging. Kaya naman salamat sa nagsuporta nga mapadayon among pagpananom. Salamat kayo sa nagsuporta. Ang atong pagpananom, so salamat gid kayo sa Ginoo nga namunga na among saging lakatan ug karon na nasad ko sa saging lakatan ni Manoy Iking. So siyam gyapon ni siya ka sipi. So daghang gyud ang mga bunga sa among saging lakatan. So muna ni ang iyang unang tanom. Yung tanom ni Manoy Iking saging lakatan 180 ni siya. So daghan na gid sunod-sunod na gid ang pagpamunga sa among lakatan. Karon mo upod ni ang saging lakatan ni Manoy Boy nga namunga nagiha. So pito ni siya ka sipi ug iyaha.
So sunod-sunod dagid ang pagpamunga sa among lakatang gyud. Ang among lakatan namunga na. Salamat gyud sa Ginoo. Salamat sa nagsuporta. Salamat pod. Karon mao pod ni ang among saging lakatan nga namunga na. So salamat kay sa Ginoo sa suporta.